Dahil naman sa biglang pagpapaulan ng nakatagong assassin ng kanyang skill, napamura ang isang adventurer at napasabi na sila ay kaagad na tumakbo. Subalit siya ay agad namang tinamaan. Kasabay nito ay ganoon din ang nangyari sa iba pang mga adventurer sa loob ng gate. Lumipat naman tayo kay Kiri, kung saan bigla na lang nitong inactivate ang kanyang skill na tinatawag na Solar Slash. Ito ay para maharang ang ginawang pag-atake sa kanila ng assassin at maisagip ang isang babaeng adventurer. Agad naman siyang napalingon sa babae at napasabi kung ano pa ang kanyang ginagawa at magmadali ito na tumakbo papunta sa gubat kung gusto pa nitong mabuhay. Subalit ito ay hindi magagawa ng mga adventurers, ito ay dahil ang gubat ay napupuno ng mga halimaw na evil eye, kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nang may bigla na lang nagpalabas ng isang malakas na pag-atake gamit ng apoy na nagawang mapatay ang lahat ng mga halimaw na nadaanan nito. Ito ay si Elle na ginamit ang kanyang malakas na skill na Fire Arrow para gumawa ng daan para sa mga adventurers. Dahil dito, napasabi si Ralph na siya ay mauuna kaya agad siyang tumakbo. Naagad namang sinundan ng iba pang mga adventurers, kaya napasabi si Kiri sa mga naiiwan na agad na sumunod sa kanila. At habang nagpapatuloy sa pagtakbo ang mga adventurers, makikita natin ang pagpapaulan pa sa kanila ng mga kulay asul na mga palaso. Kung saan nang ito ay makaabot sa kanila ay isa-isa ang mga ito na natamaan, kaya napasabi si Dibo kay Elle na sila ay mamamatay pag ito pa ay nagpatuloy. Habang tumatakbo si Elle ay agad naman siya na muling nagpalabas ng kanyang malakas na skill na Fire Arrow, na naglikha ng isang malaking pagsabog sa itaas ng mga puno. Kaya habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo, nasabi nito kay Dibo na siya ay makinig sa kanya. Habang humuhupa naman ang usok dahil sa ginawang pag-atake ni Elle, napatanong ang assassin kung papaano siya nitong nahanap kaagad. Kasabay nito habang inihahanda niya ang kanyang pag-atake gamit ng may kapangyarihang mga palaso, napaisip siya na ang pag-aalala ng kanilang sir na si Evoke ay tunay nga na mayroong basehan. Habang pinagmamasdan nito ang patuloy na pagtakbo ni Elle, napasabi na lang siya na ito na ang kanyang magiging katapusan. Kaya agad nitong pinaulanan si Elle ng kanyang malakas na skill. Subalit nagawa lang niya itong lahat na maiwasan sa pamamagitan ng pagtalon nito sa mga puno. At dahil sa naging bilis nito, itong lahat ay hindi tumama. Kaya naiinis na napaisip ang assassin kung bakit ang magician na gaya niya ay mayroong kakaibang bilis. Nang bigla na lang nitong napansin na mayroong isang nawawala sa mga tumatakbo, kung saan siya ay napatanong kung nasaan ang gumagamit ng sandatang palakol. Nang bigla na lang mayroong isang malaking apoy ang bigla na lang din nakaabot sa kanyang likuran na kanya namang ikinabigla. Kaya siya ay agad na napalingon dito. Ito naman ay naglikha ng malaking pagsabog habang may makikita tayong isang kamay na kumukontrol dito gamit ang isang item na nagliliwanag sa kanyang braso. Ang gumagamit nito na hawak-hawak ngayon ang sandatang palakol ni Dibo ay walang iba kundi si Elle, na nagsasabi na ngayon ay nakita mismo ng kanyang mga mata na ito ay kanyang natamaan. Di kalayuan ay napahinto naman ang nakasuot ng isang manto at hawak-hawak ang staff ni Elle at napasabi na ito ay mabuti. Ito ay si Dibo kung saan dagdag pa nitong nasabi na mukhang ang plano nilang magpalit ng kanilang mga kasuotan ay gumana. Nang bigla na lang siyang natamaan ng isang kulay asul na palaso sa kanyang katawan na agad namang ikinatalsik ng kanyang mga dugo. Agad naman siyang natumba. Kaya napasigaw na lang si Kiri sa kanyang pangalan. Lumipat naman tayo pabalik kay Elle na bigla na lang na napalingon at nabahala. Ito ay dahil mayroon ding bigla na lang sumulpot na kulay asul na palaso sa kanyang likuran. Kasabay nito ay ang pagpapatuloy din ng mga pag-atake sa mga tumatakbong adventurer, kaya napasabi ang isang babae na ito ay imposible. Makikita naman natin na isa-isa ang mga adventurers na natatamaan sa muling pag-atake ng assassin. Dahil dito, agad na binuhat ni Kiri si Dibo at sila ay nagpatuloy sa pagtakbo. Nang bigla na lang na natamaan si Kiri sa kanyang binti kaya siya ay napahinto at napasigaw sa sakit. Ito rin ay nagawang makapatumba sa kanilang dalawa ni Kiri at Dibo sa lupa. Dahil sa mga papalapit na mga kasunod pang pag-atake ng assassin, si Kiri ay napakagat na lamang ng kanyang ngipin dahil sila ay paniguradong matatamaan nito. Subalit bigla na lang silang napaangat sa lupa dahil sa pagsagip sa kanila ng isang lalaki na sinabihan sila na manatiling nakapokus. Ito ay si Ralph na napapasabi habang silang dalawa ay kanyang daladala, na ang pagiging isang ama ng walang anak ay napaka-problemado. Agad naman silang sinundan ng assassin,
kung saan habang ito ay tumatalon sa mga puno, napasabi siya na sila ay tumakbo hanggat sa kanilang gusto dahil hindi rin naman nila ito matatakasan. Agad din siyang nagpalabas ng kanyang skill gamit ng kanyang pana na mayroong makapangyarihang mga palaso. Subalit bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon. Ito ay dahil habang nagpapatuloy si Ralph sa pagtakbo habang daladala ang dalawa, napatanong siya kung ano ang plano nila sa pagpunta sa ganitong direksyon. Naagad namang pasigaw na sinagot ni Debo na hindi niya din ito alam pero manahimik na lang siya at sundin ang inutos sa kanila ng kanilang boss. Kaya nginutya naman siya ni Ralph na siya ay halos wala ng buhay pero ganito pa rin kung umasta. Di kalaunan nang maabot nila ang mga halaman ay agad silang tumalon palabas, kung saan makikita natin na silang tatlo ay nabigla. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan ngayon ay ang ikalawang gate. Kaya napaisip si Ralph na ito ay imposible dahil papaanong nalaman ng bastardong si Elle ang lokasyon nito. May malaki ding ngiti nitong naisip na dahil kay Elle, sila ay mabubuhay. At dahil ang distansya ng kanilang kalaban ay 100 metro sa kanila, maaabot nila ang gate bago pa man sila matamaan ng mga palaso. Dahil sa pagpapatuloy ni Ralph papasok sa ikalawang gate, pag-alit na napasabi si Debo na sila ay maghintay sa kanilang boss. Subalit pag-alit lang din itong sinagot ni Ralph na sila ay papasok sa gate at doon na lang hihintayin si Elle. Nang may bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan na mga kulay asul na mga palaso. Naagad naman silang natamaan, kaya ito ay naglikha ng malaking pagsabog. Dahil dito, si Debo ay nahulog papunta sa lupa kasama ng staff ni Elle. At ganoon din ang nangyari kay Kiri. Habang si Ralph naman ay patuloy pang napapatayo, siya ay napatanong kung ano ang nangyari at kung papaanong napunta ang pag-ataking ito sa kanilang harapan. Napaisip din siya kung tunay bang nagawa ng kanilang kalaban na makapunta sa kanilang harapan sa maikling oras, nang may bigla na lang na mga kasunod pang kulay asul na mga palaso ang agad na napunta sa kanya, na labis naman ni Ralph na ikinabigla. Subalit makikita natin ang isang napapalibutan ng kulay asul na ilaw na sandata. Ito ay ang sandatang palakol ni Debo na mayroong telekinesis na agad na nakapunta kay Ralph para mapigil ang ipinalabas na skill ng nakatagong assassin. Dahil sa pagkahulog ng sandata ni Debo sa kanyang harapan, napaisip siya na ito ay ang sandata na hiniram sa kanya ng kanilang boss na si Elle. Napaisip naman si Ralph na alam niya na sasagipin sila ni Elle, nang may bigla na lang din na isang malaking puno na napapalibutan ng telekinesis ang napunta sa kanila. Kung saan makikita natin si Debo na nagpalabas na lang ng nakakatawang mukha. Kasunod nito ay ang pagtama sa kanila ng malaking puno kung saan ang mga ito ay napasigaw. Dahil sa puno na napapalibutan ng telekinesis, sila ay tumilapon papunta sa loob ng ikalawang gate at tuluyan na nakapasok ng sapilitan. Dahil naman sa mga pangyayari, ang assassin ay napatanong na lang sa kanyang isipan kung ito ba ay seryoso. Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng kagubatan, may makikita tayong isang anino na mabilis na gumalaw. Ito ay isang evil eye na agad namang natamaan ng kulay asul na palaso kaya nabutas ang katawan nito. Dahil sa pagkamatay ng halimaw, napatanong ang assassin kung bakit hindi gumagalaw si Elle at kung pinaplano ba nitong magtago na lamang hanggat siya ay hindi niya nahahanap. Habang siya ay nakatago sa itaas ng mga puno, napasabi siya na si Elle ay isang tanga dahil maglalaro din siya ng kanyang laro. Naalala din ito noong 13 taon niya noong siya ay unang kinuha ng kanyang pinagsisilbihan na si Evoke. Mayroong selection match ang naganap kung saan ang 300 assassin ay naglaban hanggang sa 3 na lamang ang matira. Ang kanilang pagpatayan ay umabot ng 7 araw, at sa buong panahong yon ay walang ni isa ang may nakahanap sa kanya kaya siya ay binigyan ni Evoke ng titulo bilang ghost. Nang may bigla na lang napansin ng assassin na mayroong gumalaw sa paligid. Kaya ito ay agad niyang tinira, na nagawa niya ding muling matamaan gamit ng kanyang kulay asul na palaso subalit ito ay isang evil eye lamang. Makikita natin ang kanyang pagkainis dahil hindi nito muling natamaan ang kanyang kalaban na si Elle. Nang may bigla na lang tumama na isang fire arrow sa katabing puno ng kanyang pinagtataguan, na labis naman niyang ikinabahala. Kaya agad siyang lumipat ng pwesto sa pamamagitan ng pagtalon nito sa mga puno habang napapasabi na si Elle ay hindi masama. Nang siya ay makalapag sa isang sanga ng puno, agad din itong ipinalabas ang kanyang malakas na skill habang nagsasabi na binigay ni Elle ang kanyang pinagtataguan dahil sa kanyang ginawang pag-atake ng kanyang fire arrow. Subalit ng kanyang matamaan ang puno na pinanggalingan ng pag-atake ni Elle, siya ay nabigla dahil si Elle ay wala dito.
Nang may bigla na lang din na isa pang fire arrow galing sa likod ng kanyang puno ang sumulpot sa kanyang tabi, na naglikha ng isang malaking pagsabog ngunit nagawa naman ng assassin na agad na makatalon pababa habang napapatanong kung ang bastardong si Elba ay gumamit ng telekinesis para siya ay magkamali sa kanyang lokasyon. Nang makalapag naman ang assassin papunta sa lupa, agad naman siyang lumundag ng napakabilis para agad na lumipat ng kanyang pwesto. Subalit mayroon pang dalawang fire arrow ang papunta sa kanya. Kaya agad din ng assassin na inactivate ang kanyang skill para gumawa ng pag-counter. Kung saan nagawa niya itong mapigilan bago pa man ito tumama sa kanya. Subalit dahil sa apoy sa naging pagsabog, ang kanyang paningin ay pansamantalang nawala. Nang may bigla na lang nakasunod pang fire arrow ang bigla na lang din sumulpot sa kanyang likuran. Kaya napamura ang assassin at agad na nagpalabas muli ng kanyang pag-counter. Dahil dito, ito ay muli ding naglikha ng malaking pagsabog sa kanyang tabi kaya siya ay tumilapon dahil sa lakas nito. Ang kaganapang ito ay labis naman niyang ikinainis kaya siya ay napapisil ng kanyang kamay sa lupa ng napakahigpit. Habang siya naman ay tumatayo, napasabi na lang siya ng may matinding panggagalaiti na ito ay mabuti at napaka-interesado. Sa ibang parte naman ng kagubatan, makikita natin si El na napapaisip na ang gubat ngayon ay naging tahimik. Kaya napatanong siya kung napagdesisyonan ba ng assassin na seryoso nang magtago ngayon, dagdag pa nito na kahanga-hanga din na nagagawa nitong maitago ang kanyang presensya sa antas na ito. Habang siya ay patuloy na nakatago sa likod ng isang puno, napasabi din siya na walang sino man ang may kakayahan gaya nito sa loob ng gate sa dati niyang buhay. At kung iisipin ng mabuti, marahil ito ay isang assassin na ipinadala ng Kaniya Merchant Union. Kaya napaisip siya kung ang hinaharap ba ay nag-iba dahil siya ay pumasok doon sa 100-man gate. Nang bigla na lang naagaw ang pansin ni El, ito ay dahil mayroong sumigaw ng kanyang pangalan at nagsabi na siya ay lumabas. Kaya agad siyang napalingon at napatanong kung ito ba ay nanggagaling sa kabilang banda ng gubat. Ito ay ang assassin na nagsasabi na huwag na silang magsayang ng oras dahil wala din namang magbabago kahit na si El ay magtago na parang isang maliit na daga. Dagdag pa nito habang napapatawa ng napakalakas, na narinig niya sa sabi-sabi na si El ay mahilig na harapin ang mga bagay, o di kaya siya ay magtatago na lamang gaya ng isang daga. Habang tumatakbo naman si El, napatanong siya kung papaano ang assassin na nakapunta agad sa kabilang parte ng gubat, dahil ito'y imposible nang hindi man lang nakakapagpalabas ng kanyang presensya. Natanong din ito na marahil ito ay mayroong teleport na skill. Habang nakatago si El sa likod ng isang puno malapit sa assassin, napasabi din si El na marahil ito ay ang skill na tinatawag na Quiver Flow. Nang bigla na lang naramdaman ng assassin ang kanyang presensya, na agad namang nagpaulan ng kanyang makapangyarihang kulay asul na mga palaso papunta kay El, na labis niyang ikinabahala. Lumipat naman tayo sa isang kuweba sa isang lugar na nagninyebe, kung saan bigla na lang lumiwanag ang kulay orange na gate. Makikita natin dito ang biglang paglabas ni Debo, Kiri at pati ni Ralph. Dahil naiwan si El sa unang gate, naiinis na nasabi ni Debo na inabandona nila ang kanilang boss. Napasabi naman si Ralph sa kanya kung mayroon bang nagsabi sa kanya na ito ay kanyang gawin at bakit ito nagrereklamo sa kanya. Habang nanginginig sa pagtayo, napatanong naman si Debo kay Ralph kung papaano itong makakaya ni El ng mag-isa. Naagad naman siyang sinagot ni Ralph na paniguradong may plano na ito dahil pilit niya silang pinapasok sa ikalawang gate. Bigla namang nagpalabas si Debo ng pagkabahala sa kanyang mukha. Ito ay dahil ang lupa kung saan siya ngayon ay naruroon ay napupuno ng mga kalansay ng mga patay na adventurers. Kaya napatanong siya kung ano ito, at dagdag pa nito na nakakasigurado siya na ang gate ay mayroon lamang na 3 scars kaya ano ang mayroon sa gabukid na mga bangkay dito. Napasabi din siya na kung ito ay ganito karami, ito ay hindi nalalapit sa 3 parties lamang at malamang ay binubuo ng 100 parties. Dahil naman dito, si Kiri ay napasabi na nauunawaan niya na ngayon ang sitwasyon, at itong lahat ay isang patibong. Ang biglang pag-scout sa kanilang party, kasunod ang trolling na nagaganap sa unang palapag at ngayon ang bilang ng mga bangkay na hindi tumutugma sa scar ng gate. Ibig sabihin nito, ang Kaniya Merchant Union ay isang tagasunod ng Black Magician. Nalabis namang ikinabigla ni Debo. Napasabi naman si Kiri na marahil inimbitahan ng Kaniya Merchant Union ang mga adventurers na humaharang sa kanilang mga plano papasok sa gate na ito. Dagdag pa dito ay nagpadala pa sila ng isang assassin.
Nanghingi naman si Ralph ng pasensya sa pag-istorbo sa kanilang napaka-interesadong istorya at napasabi habang napapatingala kung papaano kung mamaya na lang sila na mag-usap. Ito ay dahil ang may-ari ng bahay ay nagagalit na ngayon, na dahil sa kanilang nakita ni Dibo at Kiri ay labis nilang ikinagulat. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan ngayon ay isang napakalaking mabalahibong halimaw na nagliliwanag ang mga mata papunta sa kanila. Dahil sa paglabas nito, napatanong sila kung ito ba ay ang boss na halimaw ng ikalawang gate. Bigla namang napahawak si Ralph sa kanyang kwintas at napasabi na sa huli, mukhang magbabayad pa siya ng kanyang upa. Dagdag pa nito na ituring ng dalawa na sila ay maswerte. Nang bigla na lang lumiwanag ang hawak-hawak nitong kwintas kaya napasabi si Ralph na ito ay isang bagay na hindi niya basta-basta ipinapakita kahit kanino. Kung ilalarawan ang karakter ni Ralph, ito ay ganito. Makikita natin ang pagsabi ni Uburo na si Ralph ay isang bastardo, habang nasabi naman ng isang lalaki na siya ay isang bastardong basura. Nasabi naman ng isang babaeng adventurer na si Ralph ay isang tao na gagawin ng lahat para lamang sa pera, kaya siya ay isang basura rin. Subalit kung ilalarawan nila si Ralph bilang isang adventurer, makikita natin ang matabang tulisan na nagsasabi na siya ay kapaki-pakinabang. Dagdag pa nito na hindi siya nakakasigurado sa ibang bagay pero panigurado ang kakayahan nito ay nasa tuktok. Ito ay dahil si Ralph ay nasa tuktok ng pagiging third circle bilang isang bishop healer, kung saan makikita natin na bigla na lang nitong inactivate ang kanyang skill na heal. Labis namang ikinagulat ni Kiri at Dibo dahil bigla na lang silang napalibutan ng kulay berdeng liwanag. Kung saan bumalik ang kanilang sigla at gumaling kaagad ang kanilang mga sugat. Dahil dito, hindi nila mapaniwalaan na si Ralph ay hindi isang fighter kundi isang bishop healer. Napaisip din si Kiri na ang ibig sabihin nito, kahit hindi ni Ralph ginagamit ang kanyang skill, siya pa rin ay napakalakas. Napasabi naman si Ralph habang napapatingala na dahil maganda na ang kanilang pakiramdam, sila ay maghanda. Ito ay dahil ang halimaw ay mukhang hindi na makakapaghintay pa sa kanila ng matagal. Naagad naman silang inatake gamit ng kanyang malaking kamay. Subalit bigla na lang si Ralph na napatakbo habang nagsasabi na titingnan nito ang kanilang mga kakayahan. Nalabis namang ipinagtaka ng dalawa, dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng boss na halimaw, ang lupa na kinatatayuan ni Dibo at Kiri ay bigla na lang nagiba at napaangat. Kung saan makikita natin ngayon si Kiri na dumulas pababa sa malaking bato habang si Dibo naman ay napapahawak na lang dito. Nang bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan ang boss na halimaw, nag-aakma para sila ay kagatin. Kung saan agad din silang kinagat kaya makikita natin ang pagtilapon ng mga parte ng bato na kanilang kinaroroonan. Ngunit kahit na ganito, makikita natin si Dibo na nagawang makahawak sa pangil ng napakalaking halimaw. Naagad namang nagpalabas ng kanyang pag-atake papunta sa isang mata ng boss na halimaw habang nagsasabi kung ano ang tinitingin nito. Kaya ito ay napasigaw ng napakalakas sa sakit. Kasabay nito ay ang pagpapalabas din ni Kiri ng kanyang pag-atake sa halimaw. Subalit habang patuloy na nakadikit ang palakol ni Dibo sa mata ng halimaw ay agad siyang sinubukan na kuhanin ito. Ngunit bago pa man ang halimaw maabot si Dibo ay may bigla na lang nagpalabas ng pag-atake sa kanyang kamay, kung saan ito ay muling napasigaw habang si Dibo naman ay nahulog. Ito ay si Ralph na agad na tumalon at umikot, na muling nagpalabas ng pag-atake gamit ng kanyang paa sa ulo ng malaking boss na halimaw. Agad namang nag-counter ang halimaw gamit ng kanyang kamay subalit makikita lang natin si Ralph na tumatakbo sa kanyang braso. Dahil natamaan si Kiri ng malakas na pag-counter ng halimaw, napasabi si Ralph na sila ay napakamakailangan. Kaya agad din itong ginamitan si Kiri ng kanyang heal. Dahil naman sa napapansin ni Dibo kay Ralph, siya ay napasabi sa kanyang isipan na hindi lang si Ralph basta-basta gumagamit ng heal sa kanilang likuran kundi siya ay umaatake din para mag-cover sa kanila. Dagdag pa dito na napakaganda din ang timing nito sa heal dahil ito lang ay kanyang ginagamit kung sila ay nasa panganib. Habang patuloy na tumatakbo at may kinukuha naman si Ralph sa kanyang sisidlan, napasabi siya na mayroon siyang nakalimutan sa kanilang sabihin. Ang una niyang skill ay kanyang libre lang sa kanila pero simula ngayon ang mga ito ay magbabayad. Makikita natin na may kinuha si Ralph na isang libro at siya ay bigla na lang napalibutan ng kulay dilaw na liwanag at ginamit nito ang skill niyang tinatawag na Bless. Kung saan makikita natin ang paglabas ng isang nagliliwanag na anghel sa kanyang ipinalabas na skill. Dahil dito,
Agad din na napalibutan si Kiri ng kulay dilaw na liwanag at napansin nito ang paglakas ng kanyang kapangyarihan. Habang may malaking ngiti sa mukha ni Ralph habang hawak ang kanyang sandata, napasabi siya na ito ay magiging 100 meso bawat pagcast nito ng kanyang skill. Na nakakatawa namang ikinagalit ni Kiri at ni Debo.